here. Oye, loca, ven pa' acá. Come here. Oye, loca, ven pa' acá. Come here. What? Muévelo, muévelo sin parar. Let's go. Si tú quieres que te coma toda, si tú quieres que te coma toda, si tú quieres que te coma toda, abre las piernas. Sa mundong ating ginagalawan sa kasalukuyan, dilingid sa ating kalaman ang napakabigat na pasanin ng bawat isa. Sa perlas ng silanganan, tayo'y mulat na sa katotohanang ang bawat isa ay lugmok sa kahirapan. Kahirapang ayon sa karamihan ay tila di lubos na pagtutuunan ng pansin ng mga nasa posisyon. Patunay dito ang paglawak ng mga squatters area, paglipanan ng mga out-of-school youth, pagtaas ng antas ng mga taong nagugutom, at ang unti-unting pagsusulputan ng mga batang lansangan sa bawat araw na dumaan. Sa aming pagliliwaliw sa malalaking lansangan ng Tacloban, kami naging saksi sa lumalaking problemang ito. Labis itong nagdulot sa amin ng kababaang loob at pagkalumog. Nakita namin ang napakalaking agwat ng estado ng mga tao sa lipunan. Mga mahihirap na wala na ngang maipasok sa tiyan ay wala pang mga tirahan na masusilungan, habang ang mga mayayaman na saksakan na sa pera at luho ay biniyayaan pa ng magandang pamilya. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Ang mga mahihirap wala ni mapagmahal na pamilya man lamang. Ano ba? Sana mga magulang mo ngayon. Nasibo? Ba't ka nandito? Sa mga naglalakihang establishmento ng syudad, makikitang masaya ang mga mayayamang pamilya na kumakain ng anumang pagkain kanilang gustuhin. Ngunit sa paglingon namin sa kabilang banda, ang mga mahihirap na pilit pinagtitiisan ang kumakalam na sikmura. Ang nakapanlulungo pa dito ay ang mga mumunting bata ang kadalasang nakikita sa ganitong sitwasyon. Mga batang sana ay nasa paaralan at nag-aaral, hindi palaboy-laboy sa lansangan. Ito, mga kaibigan, ang nag-udyok at bumuhay sa aming layunin upang ibahagi sa inyo ang katotohanang di masyadong napag-uukulan ng pansin sa lipunan. Makailang ulit na nga tayong nakapanood ng mga nakakabagbag damdaming dokumentaryo ukol sa ganitong suliranin, ngunit ito'y hanggang ngayon mukhang hindi pa rin natitigilan. Sa halip na lumiit ang bilang ito, kabaliktaran naman ang nangyayari. Ito ay lumalaki pa ng lumalaki. Bakit nga ba? Sino nga ba ang dapat sisihin? Sa mga malalaki at malalawak na kalye ng Tacloban, aming naintindihan ang iba't ibang estratehiya ng mga batang lansangan upang mapunan ang kumakalam nilang sikmura. Una naming nakita ay ang mga nangangagton. Sila ang mga batang pilit na humihingi ng mga ginamit ng karton sa mga malalaking tindahan at agad-agad na ipinapatimbang upang kumita ng pera. May iba din namang nangangalakal ng mga basurahan sa pag-asang may mga tira-tirang pagkain pa doon. Ang mga matatanda naman ay nakaupo lamang sa gilid ng daanan habang itinataas ang kamay sa bawat taong dumaan. Nakakahabag ang mga ganitong tanawin sa isang malaki at progresibong lungsod. Ngunit may mas malala pa dito. Sa aming paglilibot, nakaagaw ng aming pansin ang mga batang kinaiinisan ng karamihan, mga batang kinakapalan na lamang ang mga mukha sa paghingi ng sinumang makasalubong para lamang magkaroon ng perang pambili ng pagkain. Ngunit nakakahabag naman na minsan ay pinandidirihan sila at tinatakbuhan.
Dahil na rin siguro sa masama nilang amoy o di kaya'y dahil masyado na silang agresibo na umaabot na sa puntong aagawan ka na ng pagkain. At sila, aming mga kaibigan, ang mga batang aming binansagang mga batang kalabit. Sila'y mga musmos pa lamang na pasan-pasan na ang hirap na dulog ng buhay. Sa aming kagustuhang maisiwalat kung paano nga ba mamuhay ang isang batang tulad nila, amin silang nilapitan at aming nakilala ang ilan sa mga batang kalabit na ito. Si Junel, 13 taong gulang, isa sa pinaka-agresibong batang aming nakita. Halos lahat ng tao sa downtown ay kilala na ang batang ito. Umulan man o umaraw, umaga man o gabi, hindi siya tumitigil sa paghingi. Ito kasi ang kanyang nakagisnan, 3 taon na ang nakalipas. Sa makatuwid, ito na ang kanyang buhay. Ba't ka nandito? Kaya nakukunan. Kaya maalis. Ito, natatanawa. Tapos, kaya naman sila kang buko. Manabad. Kaya manabad. Kaya halapad. Kaya manabad. Kaya ano? Papantay mo ko sa iyo. Tapos, malabad ito. Pahawa mo na yun. Ano? Pahawa. Ang mabait na pamilya ni Aling Linda ang kumupkop sa kanya sa panahon siya ay nawawalan ng landas. Si Danilo na anak nito ang nagdala sa kanya sa kanilang tirahan noong siya ay 8 taong gulang pa lamang sa pag-asang natutulungan pa nila si Junel. Sa kabila ng kanilang kahirapan ay nagawa pa nilang pagtuunan ng pansin ang pag-aaruga sa kawawang batang iniwan ng kapatid. Sila ang napanuring na pangalawang pamilya ni Junel. Ang pamilyang hanggang ngayon ay patuloy ang pagbibigay gabay at pag-unawa sa kawawang bata. Sa kanila naramdaman ni Junel ang tunay na diwa ng pagmamahal at pag-aaruga. Sa aming panayam sa DSWD, napag-alaman namin na hindi naman talaga nila pinapabayaan ang mga batang lansangan. Sa katunayan ay may mga programa silang pilit nilang isama sa katuparan para sa ikabubuti ng mga batang ito. Kalabit is kay may lignan na naman kalabit. We want to know more. What are the latest statistics of kid population rate with children in What are the programs? Actually, the children, category 2 at 10:30. 10:30 we have the social development center, SDC, wherein